Yan, isang mapagpalang hapon sa ating lahat ngayon, mga idol o guys. So guys, kaya ngayong hapon ay tayo magdidilig ng ating mga gulay sa ating backyard. Dahil kaninang umaga, hindi ko na video, naglagay ako ng compost, yung manure o tinatawag na tae ng baboy o mga tae ng hayop na nilagay natin at may halong ipa na bulok. Kaya diligan natin tuwing hapon at umaga para yung ating mga gulay mas madaling taba. At ito ay may namulaklak na dyan sa aking talong, ganyang kalalaki, may namulaklak na. Kaya kailangan dito ay maintain ang ating pagdilig 2 times a day, umaga at hapon, para mas madaling lumaki ang ating mga tanim at madaling mamunga. Yung manure, yung purpose sa pagpalagay natin ng manure o tae ng hayop ay para tumaba yung lupa, para mas lalong yung ingredients sa lupa ay absorb ng ating gulay na tinanim at lalong tataba ng ating mga tanim, at yung mamunga sila ay masuportahan ng sustansya ang kanilang bunga dahil sa mataba yung lupa. Dahil kapag kasi yung lupa hindi mataba, pag mamunga yung ating mga talong o ating mga gulay, mga payat yung bunga, itulad ng kung abono lang ang ilagay natin, yung papatabain ng abono na fertilizer na artificial, binibili na abono, ay yung papataba niya yung ating ng gulay. Pero pag lagyan natin ng manure o tae ng hayop, ay papatabain yung lupa, matagal yung epekto, mas doble ang kagandahan sa ating mga pananim. Bukod sa may abono na, may pa siya, may manure pa na abono rin na organic. May inorganic yung abono, may may organic fertilizer pa tayo na inalagay. Ito yung ating mga pananim ito guys, ay parang lang po ito para sa atin ng pang-araw-araw na pangangailangan pag ito namumunga. Pero pag marami na rin, pwede rin natin pangbinta o pamigay sa ating mga na maghingi, bimigay natin yung iba. Pero ang purpose namin dito ay para lang sa aming pangsariling pangangailangan sa pang-araw-araw. Yung tanim ko dito ay talong at kamatis, tapos may kunting pichay, tapos may kunting sitaw. Kung nakita nyo yung aking video dun nakaraan, may kunting sitaw po tayo sa gilid ng ating bakod. Saka yung may kunting kunting kalabasa. Pag tumaba yung ating kalabasa, ay yun na rin ay isang magiging ulam natin. Kaya ito lang po ang ating mga paraan dito sa ating backyard. Dahil yung tag-init, ito po yung ginagawa namin dito, tanim ng gulay sa tag-init, dahil sa tag-ulan itong luti na ito ay babaha o malalim yung tubig. Kaya pag tag-init lang tayo makapagtanim ng gulay. Once hindi tayo tuloy, kung maganda sana dito kung ang ating pwesto ay hindi binabaha pag tag-ulan, ay tuloy-tuloy ang ating tanim na gulay. Kaya dapat ito sa ating mga gulay, hindi tayo magdidilig sa umaga at hapon, para mas, dahil tulad nyo mainit ang panahon, kailangan sila na laging babasa yung kanilang puno dahil mabilis lumatuyo yung lupa. Kahit isang tabo lang sa isang puno, tabo ng tubig, okay na yan sa mga gulay natin. Yung iba dyan nakikita nyo may maliit, pero halos sabay-sabay sila tinanim natin. Pero may maliit, kaya siguro na kulang sa bunga yung iba dyan, kaya hindi sila agad lumaki. Kaya ngayon nilagyan natin ng manure para mas mabilis sila tumaba. O kung nakikita niyo yung mga puno niyan ay nabungkal, tawad na binungkal natin ng paikot ang mga puno niya, para yan yung manure ng tayo. Nakikita ko yan, yung manure ng tayo ng hayop, tayo ng baboy, para mas madali tumaba yung ating mga gulay. Kung nakikita niyo pa yung puno ng ating gulay na talong, yan ay po ay may binungkalan natin sa ikot yan, para yung purpose niyan, para yung kanilang ugat mas madali mag-spread o magapang.
Kasi kung hindi mo natin bungkalan ng paikot ng kanyang puno ay matitigas yung lupa, siksik. Hindi siya tataba o hindi siya gano'ng lalaki dahil tag-init ngayon. Matitigas yung lupa. Kailangan natin na bungkalan ng paikot niyan para makaspeed ng kanilang mga buto, ang kanyang gamot o ugat. Ang kanyang ugat o kanyang gamot. Yan. Sa Ilonggo ay gamot, sa Tagalog ay ugat. Yan. Ito yung ating mga kamatis na mulaklak na rin, kaya kailangan natin suportahan ng dilig at abuno. Ito may manure na rin yan, nilagyan na rin natin ng manure kanina yan, umaga. Tapos yan, tingnan nyo, nabungkal na rin yung kanyang puno para yung kanyang ugat mas madaling mag-spread o ito po yung ating mga paraan sa pagtatanim ng gulay sa ating yun naman guys, sana mapanood niyo po itong video na ito at sana po ay may matutunan po kayo sa aking video dito sa pagtatanim ng gulay. Ito po ay kahit sa pangsarili lang po natin na pangangailangan ay makakalibre tayo, hindi na tayo mag-asa na magbili tayo sa mga palengke. Kaya malaking tulong po ito sa atin kung mayroon tayong maliit na bakuran. Kung mayroon tayong maliit na bakuran ay makakatulong po ito sa atin. Makakalibre na tayo ng gulay o sa pang-araw-araw natin na kung nag-ulam ay kakalibre na tayo. At ilang puno lang yung kamatis, okay na yan dahil ang kamatis pang sarili lang natin ay marami na magbunga yung isang puno na yan. Pag bumunga yung isang puno na yan, serve na tayo dyan. O ilang puno na sa 7 puno yung kamatis natin. Kaya serve na tayo dyan sa pang-araw-araw natin pag magbunga ng ating tanim. Ito yung bakanting luti na ito, hindi po amin ito. Kaya iniram lang muna natin ito sa may-ari at tinaniman. Kasi sayang naman yung lote at hindi na gamit, kaya tinatapos namin ng konting gulay. O, yan yung ating mga mga kalabasa. Yan na guys, sinagyan din natin ng manure yan para bumili ng magtaba. At dinidiligan natin ng magatapon para yung isa ako maliit at hindi na napansin lagi, hindi ko nadidiligan. Mas maliit siya. Pero lalagyan din natin ng manure yan, yung maliit na yan para mas madali siya, mas lumaki at tumaba. Yan na lamang guys at maraming salamat. Sana mapanood nyo itong aking video at pag-subscribe and share na rin po ng aking video. Yan lamang po. Thank you.